Magandang araw! Ang ibabahagi ko ngayong araw ay ang buod ng ibong Adarna. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Maaari kong ibigay ang soft copy ng video na ito, mag-email ka lamang o kaya naman ay mag-message sa aking Facebook page. Ilalagay ko ang aking email sa gitnang bahagi ng video at ang Facebook page naman ay sa huling bahagi matatagpuan. Maraming salamat sa panonood! Tulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay ang buod ng ibong Adarna. Ang haring si Don Fernando ng Kahariang Berbanya ay napamahal sa kanyang nasasakupan dahil sa kanyang matalino at mahusay na pamamahala kasama ang kanyang asawa na si Reyna Valeriana. Sila ay may 3 magigiting na anak. Si Don Pedro ang pinakamatanda sa lahat. Si Don Diego ang pangalawa at ang bunso ay si Don Juan. Mahal na mahal ng hari ang bunso niyang anak. Nagkasakit ang hari dahil sa masama niyang panaginip. Isang manggagamot ang nagsabi na ang tanging lunas sa sakit ng hari ay ang awit ng ibong Adarna na matatagpuan lamang sa bundok ng Tabor. Inutusan ng hari si Don Pedro na hanapin ang ibong Adarna. Nang hindi nakabalik si Don Pedro, sumunod si Don Diego sa kanya. Nang hindi nakabalik ang dalawang nakatatandang kapatid, ay humingi naman ng pahintulot si Don Juan sa ama na siya na ang hahanap sa ibong Adarna at sa kanyang dalawang kapatid. Bagamat labag sa kalooban, pinayagan ng hari at reyna si Don Juan. Dahil sa matapat at malinis na kalooban ni Don Juan, nahuli niya ang ibong Adarna. Ang dalawa niyang kapatid ay natuklasan niyang naging bato dahil napatakan ng dumi ng ibong Adarna. Parehong nakatulog sa ilalim ng puno ang magkapatid dahil sa nakaaantok na tinig ng ibong Adarna. Subalit, nabuhay ni Don Juan ang dalawang kapatid nang buhusan niya ng mahiwagang tubig na ipinakuha ng ermitanyo. Habang naglalakbay ang tatlo pabalik sa kanilang kaharian, nakaisip ng si Don Pedro. Naisip niyang kahiya-hiya siya sa amang hari kung hindi siyang makapag-uuwi ng ibong Adarna. Kaya, hinikayat niya si Don Diego na ang kanilang kapatid. Sa pakiusap ni Don Diego na huwag ang kapatid ay nalamang nila si Don Juan at iniwan sa kaparangan. Umuwi ang dalawang nakatatandang magkapatid na sina Don Pedro at Don Diego na dala ang ibong Adarna. Ngunit matamlay ang ibon at ayaw umawit nang dumating ito sa palasyo. Sa tulong ng matandang ermitanyo ay gumaling si Don Juan hanggang sa siya ay makauwi sa kanilang kaharian. Pinatawad ng hari sina Don Pedro at Don Diego dahil na rin sa kahilingan ni Don Juan. Mahigpit na pinabantayan ng hari ang ibong Adarna sa kanyang 3 anak. Sa pagkakataong ito ay nakaisip na naman ng si Don Pedro. Binalak ni Don Pedro na pakawala ng ibong Adarna sa oras ng pagbabantay ni Don Juan. Nakatulog si Don Juan kaya't napakawala ng ibong Adarna. Sa takot ni Don Juan na mapagalitan ng hari, umalis siya ng palasyo upang hanapin muli ang ibong Adarna. Sa utos ng hari ay hinanap ni Don Pedro at Don Diego si Don Juan. Nang magkita-kitang magkakapatid, natagpuan nila ang isang balong malalim. Sa loob nito ay may kaharian. Iligtas ni Don Juan ang magkapatid na sina Doña Leonora at Doña Juana sa kamay ng higante at ahas na may 7 ulo. Humangang magkapatid na Don Pedro at Don Diego sa kagandahan ng dalawang prinsesa. Nang balikan ni Don Juan ang singsing na naiwan ni Leonora sa ilalim ng balon, may pumutol sa lubid na gamit ni Don Juan sa paglusong sa balon. Pinakawala ni Leonora ang kanyang lobo na siyang gumamot at nag-ahon kay Don Juan.
Hindi malaman ni Don Juan kung siya ay uuwi o hahanap ng bagong kapalaran. Sa kanyang pagod at hirap ay nakatulog siya sa ilalim ng isang punong kahoy. Nagising si Don Juan sa awit ng ibong Adarna. Sinabi ng ibon na may magandang kapalarang naghihintay sa kanya sa Reino de los Cristales. Doon daw niya makikita si Doña Maria, isa sa 3 anak ni Haring Salermo. Lakbay niya ang malayong lugar na patungo sa Cristales sa tulong ng ermitanyo. Sa tulong ng isang malaking agila ay nakarating siya sa hardin ni Doña Maria. Naliligo noon ang 3 prinsesa. Ninakaw ni Don Juan ang kasuotan ni Doña Maria. Nauwi ito sa pagmamahala ni Don Juan at Doña Maria. Nagbili na ni Doña Maria si Don Juan na huwag haharap sa kanyang amang hari sakaling siya ay ipatawag sa palasyo. Ginagawang bato ng hari ang sinumang pangahas na pumasok sa kanilang kaharian. Sinunod ni Don Juan ang bili ni Doña Maria. Sinabi rin ni Don Juan sa sugo na hindi siya makahaharap sa hari, subalit handa siyang gumalang at sumunod sa pag-uutos nito. Mga hari kaya binigyan siya ng maraming pagsubok. Si Doña Maria ang gumagawa sa lahat ng ipinag-utos ng hari kay Don Juan. Mas malakas ang agimat o karunungan, mahika blanca kaysa mahika negra ng hari. Nang hindi matalo ng hari si Don Juan, naisip ng hari na ipatapon o siya. Subalit tumakas sina Doña Maria at Don Juan nang malaman nila ang balak ng hari. Nagtungo sila sa kaharian kung saan nagmula si Don Juan, ang kahariang Berbanya. Iniwan ni Don Juan si Doña Maria sa isang kubo na malayong malayo sa kanilang kaharian. Nalimutan ni Don Juan si Doña Maria nang dumating siya sa palasyo. Hindi kasi niya sinunod ang bili ni Doña Maria na huwag makikipag-usap kahit kanino upang hindi tumalab ang ni Haring Salermo. Nagalit si Doña Maria nang mabalitaang ikakasal si Don Juan kay Doña Leonora. Dali-dali siyang nagpunta sa palasyo sakay ng isang magarang karwahe. Nakabihis si Doña Maria ng magarang damit na tulad ng isang emperatris. Nagkaroon ng palabas si Doña Maria sa pamamagitan ng negrita at negrito sa loob ng isang prasko. Pagkatapos ng tugtog ng musika ay magsasalita ang negrita. Pinaaalalahanan ng negrita ang negrito tungkol sa nakaraang buhay ni Don Juan kay Doña Maria. Nang negrita ang negrito kapag hindi naaalala ng negrito ang negrita. Ang nasasaktan ay si Don Juan. Sa galit ni Doña Maria ay na ang prasko ng tubig upang pabahain at palalimin ang tubig sa palasyo, subalit pinigilan siya ni Don Juan at humingi ng tawad kay Doña Maria. Ikinasal sina Doña Maria at Don Juan. Umuwi sila sa kaharian ni Doña Maria. Silang mag-asawang namahala sa kaharian nang malaman nilang na ang amang hari ni Doña Maria. Ikinasal si Don Pedro kay Doña Leonora, ang mag-asawang Don Diego at Doña Juana ay naging maligaya rin sa kaharian. Narito ang aking sanggunian ng mga impormasyong nakatala sa bawat slides. Kung interesado kayo na magbasa pa, maaari niyong bisitahin ang website na ito. Para naman sa template ng aking PowerPoint presentation ngayong araw, narito ang aking sanggunian. Kung interesado rin kayo ay maaari niyong bisitahin. Buod ng Ibong Adarna. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam! Paalala, ang wikang Filipino ay mapagpalaya, atin natin itong gamitin, mahalin at mas paunlarin.